Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney. As I said, patron ng mga pare. At isa sa pangunahing gampanin ng pare ay pakainin ang simbahan ng pagkaing nagmumula kay Kristo lamang. Ito'y sa pamamagitan ng mga sakramento na ginawa dati ni San Juan Maria Vianney sa pamamagitan ng marubdob na pagmimisa, matyagang pagpapakumpisal, masipag na pagdalaw sa mga may sakit, malalim na debosyon sa mahal na ina, makahulugang pagsermon o paghuhumilya, at pagiging laging available sa mga kaparokyano niya at sa ibang mga taong pumupunta sa kanya. Ito po ang dahilan kung bakit kahit gutom na gutom nung una yung parish niya, dahilan para marami ang mga makasalanan talaga, ito'y unti-unting nabusog at nabago ni Kristo. Nawala ang mga bisyo, maraming nagbago, nagbalik loob ng mga tao, nagkaroon ng interes sa mga tao sa pagsimba, lalong-lalo na tuwing linggo. Nagkaroon ng debosyon sa mahal na ina, lalo na sa banal na Santisimo. At ito ay nagawa ni Saint John Maria Vianney. Sa kabila ng kanyang hindi pagiging laging healthy, at sa kabila ng kanyang hindi pagiging magaling academically. At bakit? Sapagkat ang pagkain ibinigay niya sa mga tao ay hindi galing sa kanya, kundi galing kay Kristo, lalo na sa banal na Eucharistia. Ito po ang makikita natin sa Ebanghelyo. Narinig po natin yung pagtanggi o pagiging bantulot ng mga alagad na pakaanin ang mga tao. Pinapauwi na nila ang mga ito. Pero anong sabi ni Kristo? Hindi. Kayong magpapakain sa kanila. I can imagine yung gulat, yung pagtataka, yung pagkabigla sa mukha ng mga alagad. Kasi hindi ilang tao lang ang pinag-uusapan dito. Ang sabi sa Ebanghelyo, 5,000 yung lalaki lang, pwera pa yung mga babae at mga bata. So pwede pang madoble, matriple ang bilang nito. Only to realize na si Kristo pala ang gagawa ng lahat. They just had to respond positively. Tutulong lang sila. Ibibigay lang nila ang effort nila, ang kanilang sarili. Ang Panginoon na ang bahala sa lahat ng mga dapat na mangyari. At anong sinabi dito? People were filled and were satisfied. Hindi lang sila basta tumikim. Nabusog sila. Kumain sila hanggang gusto nila. Baka nga may pasyaron pa. At bakit? Dahil ang mga nagpakain ay hindi mga disipulo, kundi si Kristo. Kung ang nagpakain sa kanila ay sila-sila lang, mga tao lang, titikim lang yan. Gugutumin pa rin yan. Pero anong sabi sa Psalm 107 verse 9? He fills the hungry with good things. He satisfies the thirsty. O hindi ba't yun din ang pangako ng Panginoon? Bilang mabuting pastor, na kahit sila'y nasa disyerto pa man yan, ihahatid ang kanyang kawan
sa mainam na pastula. Dahil hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan, gayon din naman siyempre ang mga apostol, ang mga disipulo, na itinatalaga niya upang maglingkod sa kaniyang bayan. Ngayon din po ay araw ng mga pare. Kaya pwede niyong batiin yung mga paring kakilala or lalong-lalo na parish priest ninyo. Happy Priest Day. Alam natin na hindi biro ang gampanin ng isang pare. Lalong-lalo na kung seseryosohin ng pare ang kanyang gampanin na pakanin at busugin ang mga taong ng pagkaing galing kay Kristo. Ilan ba ang mga Katoliko? Ilan ba ang mga tao? Ilan ba ang ratio sa isang pare? Ang dami. Libo-libo. Ang dami pang pangangailangan. Iba't iba rin ang pangangailangan. At sa kabila ng kung minsan ay ginagawa naman ng pari ang lahat ng kaniyang mga magagawa ayon sa kaniyang kakayanan, kung minsan may nasasabi pa kayo. Tayo, ugali natin kapag may nasabi tayo, may naipintas tayo, sipin ninyo, nakakalimutan natin yung positibo. Buti pa nung panahon ng martial law. Disiplinado ang mga tao. Nakakalimutan mo. Parang mali yung example ko. Balik tayo sa punto. Kapag tayo naghahanap, may nasasabi, nakakalimutan natin yung positibo. Kasi nafo-focus tayo sa hinahanap natin dun sa tao. Ayun, ang gawin nating halimbawa, yung ating unang pagbasa. Di ba nagrereklamo mga Israelita kay Moises? Nagugutom kami dito. Ano ba naman yung ginawa mo sa amin dito? Nakalimutan nila yung positibo. Yung lahat ng mga magandang ginawa ni Moises sa kanila. Ganon din naman tayo sa Diyos, di ba? Kapag may hinahanap tayo, nakakalimutan natin ang mga bagay na meron na tayo. Kaya kita po ninyo yung reaction ni Moises sa ating unang pagbasa. Na-drain siya. Na-burn out siya. To the extent na sinabi niya kay Lord, kunin na siya. I wonder kung ilang pari ang dumadaan na o paparating na sa ganitong sitwasyon. Na-drain na, nabe-burn out na ngayon. Pero hindi po pwedeng ipakita. Hindi po pwedeng idaing. And besides, sino ba ang mas makakaintindi sa amin kundi kapwa-pare din? Kapwa-pare na may ginagawa rin. Na may mga tungkulin din. Na kung makasama namin ay minsan lang din. Kaya, sa kabila ng pagiging burnout, drain, maglilingkod pa rin. Kahit na hinahatak na ng kama para mamahinga o hinahatak na ng kwarto para mapag-isa, mapag-isang isipin at iyakan ng mag-isa ang pinagdaraanan. O di ba't yan ang makikita natin sa ating ibanghelyong napakinggan? Kamamatay lang ang ni Juan. Kaya nga si Kristo at ang mga disipulo pupunta sa isang malayong lugar para mapag-isa, makapagnilay, makapagluksa muna. Sapagkat hindi lamang close sa kanila si Juan, close din ang mission nila sa mission ni Juan. Kung si Juan ay pinatay dahil sa pagsaksi sa katotohanan, anong kanilang magiging kaibahan? Papatayin din sila. At yun ay mangyayari talaga.
So nalulungkot din sila, nagluluksa din sila, natatakot din sila, gusto nilang mapag-isa. Besides, ang dami na nilang nagawa para sa mga tao. Ano ba naman yung kahit yung isang araw na iyon, ibigay muna sa kanila. Pero tingnan po niyo yung mga tao, hindi alintana iyon. Basta kailangan namin kayo, paglingkuran niyo kami. At ganun nga ang ginawa ni Kristo. Parang wala lang ang pinagdaraanan. Business or ministry as usual na naman. Sinisigurado ko po sa inyo mga kapatid na meron kayong mga pare na naglilingkod pa rin, pinagbubuti pa rin ang misa, pinagbubuti pa rin ang lahat ng pag-administra sa lahat ng mga sakramento. Pero hindi nyo alam, down na, may pinagdaraanan na, pagod na. Kaya ipagdasal po ninyo ang inyong mga pare. Kung kayo po ay nangangailangan ng dasal at humihingi sa amin ng dasal, kami rin humihingi sa inyo ng dasal. Kasi nga baka mas kailangan pa namin kaya sa inyo ang dasal. Sapagkat napapagod din po, nadidisappoint din po, nahihirapan din po, naghahanap din po ng affirmation. May mga kulang din po, may mga nais din po, kailangan din po ng pare ninyo. Kayo nga nagsasabi, di po ba, pari, tao lang din naman yan. Pero madalas sinasabi niyo yan kapag kami nagkakamali. Salamat at sorry. Pero tao lang din po kami na kailangan ng dasal ninyo kahit may mga tama kaming ginagawa. Kasi sa pagsisikap namin gawin ang tama, nandun yung pagod. Kasi sa pagsisikap namin gawin ang tama, nandun yung need for affirmation. Kasi sa pagsisikap namin gawin ang tama, nandun yung disappointment when something goes wrong. Katulad kahapon, yung pinaghandaan mong sermon, pag hindi mo nasabi ng buo at hindi mo nasabi sa paraan na gusto mo, nandun yung disappointment. Kasi naghanda ka eh. Nagdasal ka eh. Nung sa isang misa, okay naman eh. Pero bakit sa misang ito, wala eh. Something goes wrong. Kasi hindi maganda yung naging timpla ng microphone. Nandun yung disappointment. Kaya, kailangan din ng pare ang inyong dasal sa lahat ng pagkakataon. Kailangan naming maangkin yung kaming nagsasabi sa inyo na, don't lose hope. Okay lang ngayon. May magandang mangyayari. Sumampalataya ka, Father. Sapagkat kung minsan, hindi namin talaga ito maangkin. Kapag sunod-sunod ang problema at kung sa kabila ng lahat ng mga ginagawa ay parang kulang pa rin, parang maraming mga mali pa rin. Ipagdasal po niyo kami na sa pamamagitan ng mga dasal ninyo at ng mga words of encouragement ninyo, maisaksak paulit-ulit sa isip at sa puso namin na pwedeng burnout kami, pwedeng drain kami, pero it's not about us. It's about Christ. Ang pagkain ibibigay namin, hindi galing sa amin, kundi galing kay Kristo. Na natural lang na makaramdam ng kakulangan, na natural lang yung mga kapalpakan, na natural lamang yung mga kahinaan, kapintasan, wag lang gagawa sana ng mga malalaking kasalanan. Natural lang. Kasi ang kalakasan ay wala sa amin, kundi na kay Kristo lamang. Ang misyon ay hindi upang maging magaling,
Hindi upang gawin ng lahat. Hindi upang gawing plansyado ang lahat. Ang misyon ay ang ibigay lamang ang sarili at si Kristo na ang bahala sa lahat. Actually, ito rin ay pwede nating maipagdasal sa mga kanya-kanyang pari ng pamilya. Pag sinabi kasi ng pare, ito yung tagapamagitan ng Diyos sa tao. Partikular na ito yung mga sa bawat pamilya, bawat miyembro na pinagdadaanan ng grasya ng Diyos. Hindi lang material blessings, spiritual ones. Yung dahil sa taong ito, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Yung dahil sa taong ito, nararamdaman mo ang Diyos ay mabuti pa rin talaga sa kabila ng inyong mga problema. Yung dahil sa taong ito, alam mo hindi ka magugutom Hindi ka pababayaan Kasi hahanap at hahanap siya ng paraan upang mabuhay ka, upang tustusan ang pangangailangan mo, upang bigyan ka ng magandang kinabukasan, upang proteksyonan ka kasi mahal na mahal ka niya. Ito yung mga pare sa bawat pamilya. And I assure you, napapagod din sila. Nahihirapan din sila. Nabe-burn out, nadidrain din sila. Sapagkat puro kayo ang iniisip nila bago ang sarili. Kaya ipagdasal natin at i-encourage din natin, i-affirm din natin, at paunawa natin kahit paulit-ulit, huwag tayong mag-asawa. It's not about you, it's about God. Ginagamit ka lang niya. Kaya hindi ka mauubusan, hindi ka magkukulang, hindi ka niya pababayaan. Ito sana ang hihiling ating biyaya para sa bawat isa. Amen.